Kanong space ba kailangan mo? Ilang months, ilang weeks ba space na kailangan mo? Kaya ko 'yun. Sobrang naawa na kasi ako sa sitwasyon ng asawa ko kasi halos 4 na araw na siyang 'di nakakatulog. Kung makatulog man siya, ilang oras lang. So, naawa na talaga ako sa kanya kaya sabi ko magpa-check-up na siya. Sunday kasi ngayon. So, nilaban na rin namin kahit Sunday kasi kasama naman namin yung kaibigan namin si John D and meron siyang contact na doktor doon kaya sinugal na namin. Ito na asawa. Hindi na ito masasamahan na, walang parking, wala tayong driver. Okay. Yan naman si John D. Balitaan niyo ako ha. Basta tawagin niyo lang ako ha pag ano. Amy, kiss. Okay. Ano sabi? Wala na Sunday ngayon, Monday pa lang daw yung mga doktor. Tapos, ito, ano pa, na yung bukas, wala ka talagang doktor ngayon. Tumawag na sila. Wala Meron daw. ER, kaso titignan kung anong pwede ma-check sa kanya. Kung sino mga available na doktor ngayon. Nakakalungkot lang na kapag Sunday pala is walang doktor. So, wala. Umuwi kaming luhaan. Sobrang stress na stress kasi yung asawa ko and gusto daw niyang mag-check-in muna sa hotel. Kaya syempre, para di siya ma-stress. Kasi parang puro bad vibes kasi sa bahay na to. Kahit ako, iba na pakiramdam ko. Parang sobrang daming nangyari sa bahay na to sa loob ng ilang taon. Ang daming namin nakasama, ang daming nawala, ang daming nagnakaw, daming tumarantado. Sobrang daming nangyari sa loob ng bahay na to. So kahit ako, na-exhaust na rin ako dito. Kaya nung nagsabi siya gusto niya mag-check-in muna, pumayag na rin agad ako. Yay! Tara, makapasok. Oh. Ay, ito kay Diyan ko. Ayos na eh. I love you. Okay? Pwede ka ba? Andiyon. Kuyang nakain. Para ibang ambience naman po. Ganda responda. Ano kayo? May sarili ka pang siya doon kayo. Pwede ko na mag-shower. Mga damit ano? wala sila mga sina, mga libre-libre. Libre. Yung mga taga-harap ang libre. Ayan, ito. Ano pala, mag-ano? Lalay. Nagulat ako nang pumasok kami ni Wolf sa kwarto. Si Pam, okay pa siya eh. Tapos bigla na lang siyang sumigaw, bigla na lang siyang nagalit. Kaya natakot si Wolf, bigla siyang nag-iiyak. Nung umiyak naman si Wolf, nagalit naman si Christian lalo kay Pam. Ha? Iserto mo. Lusot na. Wala, ganyan. Ano lang Ilang pera pa ako sa buhay ko eh. Wala akong kapera-pera. Putang ina, hindi ako makapag-desisyon sa sarili ko. Wala akong sariling desisyon. Anak mo, uy. Bakit na naman? Ang pera na ito. Garo, nagpapayat na naman. Sobrang nagalit talaga ako nung nagwala si Pam sa harapan ni Wolf. Sobra talaga. Kasi para sa akin kasi, ayokong makita ng bata na nagwawala yung magulang niya nang sa harapan niya. And ayoko din isipin ni Wolf na normal lang magwala yung matatanda. Siyempre bata pa yun eh. Ayokong gayahin niya yung mami niya. Kaya nung nagwala siya, si Wolf yung una kong naisip na ba't mo nagawa yan, eh nandito si Wolf. So kaya ayun, nag-away din talaga kaming dalawa.
Bakit nagpera na naman ang si Mami? Ikaw puro na ng pera. Ay! I love it! Wait lang. Wait lang ka. Okay, wait lang po. Opo. Lahat sa lalabas yung pera, di mo pinapabayan, puro pera. Puta ka nakakasunod rin din yung putang ilang pera niyan. Eh malamang, wala ka dito, iyak talaga yan. Nangiya ka, wala kang pinipili. Dapat kasi itong mga panahon na to, uwi kami ng naik. Papahilot dapat namin si Wolf kasi nga baka may balik. So parang bigla akong nawala sa mood, gets nyo? Parang bigla akong nainis kasi paano naisip ng asawa ko na magwala sa harapan ng anak niya ng ganung kadali? Parang ako, hindi ko kasi kayang gawin yun eh. Parang kahit anong bad trip ko, hindi ko talaga kaya. Pero siguro nga, dala nga rin ang anxiety niya. Kaya, gets nyo, hindi ko talaga alam eh. Alam ko naman na minsan nakakapuno din, pero kinausap ko pa rin yung anak ko na baka naman pwedeng habaan mo pa yung pasensya mo sa asawa mo. Teka na. Papasensya mo dito. Hindi sa pera. Di puta tao ko eh. Alam mo, tingin sa akin, walang ano. Hayaan mo na. Ikaw wala. Paano, kaya nga, ako naman susunod babalik, maniwala ka sa akin. Wag naman. Oo, bago ayaw mong patulang ko. Hindi ka nakakawang asawa, ano, puta. Naiinis kasi ako na parang nagiging excuse na yung anxiety sa lahat ng bagay. Kunwari, pag may nagawa akong isang bagay, sabihin ko may anxiety ako, kaya ako nagawa yun. Parang naiinis ako. Tapos sinabi ni mama na wag kong patulan si Pam. Parang ano ba? Tao ako eh. May feelings ako. Naubos yung pasensya ko. Hindi ako okay sa lahat ng pagkakataon. And yun yung pagkakataon na hindi din ako okay. Kaya siguro pumitik din talaga ako. Babaliw na ako dito. Pwede lang naman. Nakaw munang huli na. Masyado na ako marami iniintindi. Ipapagilip natin sila. Kaya nga, ayan, si Pam, pag-ready niyo, okay naman. Gusto niya, di kayo na lang. Kapatiwala mo yung ulit mo sa karagin ko. So, okay nga. Ayoko na sa inyo lahat. Kasi tulad ngayon, dapat aalis tayo na naik, tapos nag-away kayo. Lahat na apektuhan na. Eh, hindi naman ako papayag na hindi matuloy umuwi ng naik. Hindi talaga. Kung gusto nyo, mag-away kayong mag-asawa pero hayaan yung iuwi ko yung bata sa naik para maipahilo. Eh, putang ina, ano ba yung putang ito natin pera? Eh, babayaran ko nga eh. Wala din naman meron namili ng subdivision natin dito sa bahay. Kaya nga tayo magkasama tayong dalawa. Nangyayari, lagi sabi nito, sabi nito, sabi nito, sabi nito. Di ba kaya ko sa inyo ng paa? Eh, mamamatay na rin ako eh. Malapit na rin ako putang ina kamatay. Kahit, hindi,
sige na. Sinusolusyon na, kayo ang problema. Oo, ayun na. Eh, dinalayo na lang ako sa'yo kung ako yung problema mo para wala kaming problema. Eh putang ina, ang ganda-ganda ng usapan natin, binago mo na naman. Dahil sa putang inang... Saba, napakadami kong iniisip. Kung alam mo lang, napakahirap maging ako. Kangan mo lang, huwag mo... Anong gangan? Putang ina, kayo nagpapabigat? Oo, Naririndi na ako sa pera. Ina, ano ba? Eh, talaga ganun. Lahat ng pera nasa iyo eh. Kung Bakit na, mo kung pera. binibigyan naman kita, marunong ka marunong ka, matuto ka Hindi kasha yung 7. Paanak mo nga kung nabigyan ng pera kanina. Ina, Hindi nga enough. ewan ko. Oo, si Walt pa lang sakit. Hindi para ako natin ipas na sana. Hindi ka para sa akin. Para sa ano, ito kaya ito yung Kayo na lang. Di ba nga lang? Mababalo na ako sa inyo lahat. Eh, paano yung bata? Kaya ikaw na muna mag-send. Hindi ko nga mag-break na. Puntahin na sinulit. Sabi, hindi mo alam kung anong ano ko. Ilang linggo na akong busy, ilang linggo na akong walang tulog. Ilang linggo na akong maraming iniisip. Ito kasi na. Kayo na lang, yun. Ano kayo na lang? Sinawalo ka ba? Tayo mo yun, kayo na lang. Dapat kayo na lang. Ako dito. Kayo na lang. Dali. Balik ka rin natin yung sitwasyon. Ikaw yung kayo na lang. Kasi, alam naman ako yung umalis dito. Yung sinasabi niya sa akin na umalis na kami, mag-drive na ako. Hindi ko pa talaga kaya kasi sobrang galit na galit talaga ako. Parang hindi ko siya kayang pilitin. Parang, basta, iba yung pakiramdam ko ng panahon na to. Uy, yung bata, maawa sa anak mo. Ilang araw nang... Kung mo, dinawa, di ba? Nagwala nga sa harapan ng anak ko kanina Hindi eh. ko, naglumabas yung emosyon ko ng gano'n. Eto, ang tagal mo na, biglaan lang tumaas yung emosyon ko. Pasensya ka na. Ha? Pero yung anak mo ngayon, sana intindihin mo. Kung sa pera, mabilis ko bumalo. Kung sa anak mo mabagal. Hindi mo saan sasabihin yan. Ano, nagmamadali ka kagad eh. Ito yung anak mo, nakasakay na silang lato. Ayun, yung anak mo nakasakay na dun, no. Kung sa anak mo, sana. Sa pagkakaperahan mo, on the way agad. Sabi yun naman. Yan. Mamaya, wala talaga ako sa wisyo, Fran. Tignan mo nga yung mga bata doon, oh. Mamaya nga, wala pa ako sa wisyo. Ito yung sagot. Tama. Pero syempre, hindi ko naman kayang tiisin yung anak ko. And si baby, nagpaliwanag din naman siya sa akin kung ba't niya nagawa yun. So, siguro okay sa sirain ko yung buong araw na to, nayaan ko na lang. Pagdating namin ng Naik, may kausap kasi ako. So, yung mga iba ko kasi negosyo, napabayaan ko na. And hindi talaga siya okay as a businessman. So, marami din kasi talaga akong iniisip these past few days. Kaya medyo pagod din talaga. Tapos si Pam, sabi niya, alis siya.
Sabi siya sa akin. Hindi ko alam, umiyak na pala siya nung kay mama. Sorry, hindi ko mapakita yung CCTV kasi sabi ni mama, kinausap daw siya ni Pam sa blind spot ng CCTV. Kaya di ko siya mapakita. Pero sabi ko sa kanya, huwag siya umalis. May kausap pa, huwag siya umalis. Tapos umalis pa rin siya. Tapos nag-chat ako sa kanya kung bakit siya umalis. Tapos sabi niya, di ko na raw siya mahal. Observe ko siya, tapos di siya umuwi. Kaya kasi parang ang dami na nangyayari, tapos bibirahan mo pa ng alis. Parang bahala ka nga. Parang gets mo. Parang, Diyos ko, ilang intindi pa ba? Gano'n pa bang kahabang pasensya ang kailangan kong ibigay sa'yo? Siguro, pasensya ko, Pilipinas to US na. Napupuno na nga. Kaya parang umalis siya, parang ikaw na bahala. Ikaw umalis, ikaw na lang din umuwi. Parang gano'n. Simula nang dumating ako, napansin ko si Walt may sipon na, hindi gumagaling. Ako, kapag kasi ganun si Walt, parang naiisip ko kaagad, dalhin agad sa doktor. Ayoko kasi magbigay ng mga gamot na hindi nanggagaling sa doktor, hindi nire-reseta. Kaya niyaya ko si Christian na pumunta uli na Nike at ipa-doktor si Walt para ma-check up. Pero hindi siya nilalagnat. Ano lang po, yung plema niya, ayaw Lumabas. Sa gabi, nakakatulog ba siya? Okay. Okay naman. Hindi siya yung nagigising dahil ubo siya. May one time po na nag-vomit siya. Wala naman naninigarilyo sa bahay. Wala. Sige, check natin na doon. Check mo na daw ikaw nito. Check na. Gusto niya pag nandito si ate. Ilang araw na po ba yung ubo? Ano po, siguro like 1 week. Ha? 1 week. 1 week na. Sige. Pero clear naman siya. Tingnan ko lang kung mapula ang throat. Kasi hindi naman po lahat na. Check lang. You're gonna check your mouth on... Oh, wait lang ha. Okay. Open lang, open. Hawakan niyo lang po ito. Hindi naman kasi lahat ng inuubo mag-antibiotic tayo. Oh, wait lang. Ayun, naririnig natin. Maplema tagal. Wait lang. Release. Open lang. Open. It's okay. Check ko lang kung mapula. Okay, open. 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 Okay, hindi naman. Sige, it's No more. Ito ang lugar na dapat puntahan kapag gusto mong magpa-veneers, magpalagay ng brace, magpa-cleaning, magpaayos ng ngipin. Ang Urban Smiles, where beautiful smiles are made by Doc RFD. Marami ang branch. Ikaw nang bahala kung saan mo gusto pumunta. Basta Urban Smiles, kay Doc RFD yan. Boom panis. After ko palang mag-Urban Smile, niyaya ko yung pamangkin ko. Kumain kami. Nilibre ko siya. Pinakain ko siya ng maraming sa Japanese resto. Ang pangalan niya ay Buddha. This one po for California. Thank you so much.
Sarap. Ilang araw na siyang umiinom ng gamot pero hindi pa rin gumagaling yung apo ko. Kaya inisip ko baka may pilay habang wala ako, napilayan na naman ang apo ko. As usual, pag nawawala ang lola, napapabayaan yung apo, di ba? So, niyaya ko na naman siya umuwi ng naik para ipahilot si Wolf. Kasi wala naman dito nung marunong maghilot. Ay, sige ka. Sinulog-agad matuyo. Opo. Mamassage lang tayo. Saglit lang. Opo, check lang ikaw. Bait na ulo. Bakit look. Yung kape kilala. Look, kilala. Kape mo. Opo. Check lang ni Lola. Christian Wolf Gray. Opo, check lang ni Lola. Look, hold lang. Look si Lola, look. Look si Lola, touching your finger. Uy, magic, look, may magic si Lola. You don't have money, look. Ayan, lagay lang. Copy mo. Pada. Blow, look si Lola. Blow, si Lola, blow. Look, lipa ako. Meron ako sa kanila. Siyempre. Ang ganda ang ito. Thank you, Lala. Thank you, Lala. Thank you, Lala. One more than enough na. Hindi. Hindi na masakit lang. Mukha na ka eh. Huwag niyo pa ilimin muna lang may ila ka. Sabi na may pilay si Wolf kaya hindi gumagaling. Kutob ko na talaga yon. Basta si Wolf, pinadoktor, hindi pa rin may pilay talaga yung bata. Ako kasi talaga, pet lover talaga ako. Kaya nga marami akong nalagaang mga hayop eh. So, pet lover talaga ako. Kaso si Pam kasi, ayaw niya kasi sa mag-alaga ng mga, mga aso, pusa, ganun. Kasi maliit yung bahay namin. And syempre, baka may allergy sa sa balahibo, ganun. So, kaya pag nawit kami sa naik, doon ko nahahawakan yung mga pusa, mga aso, and masaya ako si Wolf. Nakikita ko siyang mahilig siya sa hayop. Sana hayop na hayop talaga, hindi hayop na tao. You love cat? Yeah. Kalburus ko. Ano na, suka sa gilay. Here, ito, mga ata, look. Hello, cat. Say cat. Kay Brusco ka na lang, kay Brusco. Go to Brusco. Here, at the front. Brusco. Ito yung open natin, Go. Off, Daddy, off. Wait, ano bang gusto mong magawa sa akin? Wow, pinepet niya.
Close na, close. Bye-bye, cat. Sige na. Hey, boy. Oo. Pasit mo si Kilay, dali. Dali na. Dali na, pasit mo si Kilay. Kilay. Say sit. Very good. Good girl. What's that face? Oh, wash your hands. Go. Go, you wash your hands. Come here. No, not there, not there. Wait. Hey. Boy, not there. Not there. Ay! Not, come. No, come here inside. Come here inside. Come here inside. You wash your hands, okay? Mawagas sa mga kamay. Mawagas sa pusa. Wash hands. So, ngayon nga rin pala yung birthday nung lola ko nagpalaki sa akin. And kung makikita nyo, wala si Pam sa buong eksena. Kasi, nag-away nga kami. So, nakakalungkot lang kasi sa ganitong sitwasyon, sa kabila ng lahat na nangyayari sa asawa ko, nag-aaway na naman kami. At hindi na ito basta-basta away. Gets nyo? Pero ganun pa man, kailangan pa rin celebrate syempre yung birthday ng lola ko. Kasi, syempre, siya yung tao nagpalaki sa akin. Siya yung humubog sa akin. Siguro kaya ako ganito. Kaya hindi ako maalaga kasi never din ako naalagaan. So, gets nyo. And, ayun. So, bali nagpunta rin yung mga tita ko dun sa bahay kasi nagpakain din kasi ako ng lunch. Okay, kain na. Let's eat, guys. Manudo ni Mami. Uy, kain na kayo ito plato. Kanya-kanya ko nga. Pasok yata eh. Saksi. Ano yata eh? Tanggalin mo na lang. Hindi naman na pinili ko yun. Ilagay lang yung buo. Hindi yan nakaano yan. Tanggalin mo. Ay, atay. Ba't may matatay ang minudo? O si Mami, luluto mo. Happy birthday, Mami. Birthday, mami. Birthday. Birthday nila kami. But ito, ano to? Kulay, parang ano? Parang matamlay yung kulay. Hindi nga maganda. Wala kang makitang magandang hipon ngayon. Wala nga daw hipon na malaki. Walang magandang ano. Meron napakalaki eh. Baka kaso lang. You know what cemetery is? May kandila kayo? Eto. Tapos Lighter. meron kami post po sa kapitbahay. Nasaan ba yung napakalaki mong kandila? Ayun, napakalaki ng kandila. Nasaan? Tawa. Okay, bawal tawa. We're going to cemetery, okay? You know what the cemetery? Aling ba ako eh? Tabi po, padaan po. Padaan po ang bata. Mother. Ayun si Daddy. Kargahin na lang. Ayun si Daddy. Dami naman. Kargahin. 70 plus na pala dapat siya. Sabi ko ay 74. hindi pag nakikita ko na. 74 na dapat si Manny. Tama yung sinabi ko nila. 74. Kala ko 1950 lang pala. Iya, blow. Nandito pa yung kandila natin. Walang kumuha. Wala pa nakaw. Pangit daw, walang kumuha. Where's that? Here. Di ba nahanap mo ako? Dito kayo paano nyo ha? Ipalipat na. Pwede na yan. Mami, huwag kang maglalay, papalipat na kita. So, alam ko kasi talaga, matagal ko na talaga siyang gustong ipalipat dun sa, yung nasa baba. Ganon. Kasi puntod kasi yung sa amin kasi eh. Matagal ko siyang gustong palipat kaso sinasabi sa akin, 10 years daw. Eh, nakaka 7 years pa lang yung lola ko.
Kaya nalaman ko na pwede na pala yung 7 years. Sa akin talaga, gusto ko na siyang ilipat para makasama niya na isang lola ko, yung kapatid niya. Para, isang puntahan na lang kaysa sa pabalik-balik. Tsaka, kahit dun man lang, mapakita ko man lang sa lola ko na naging successful ako. Kasi hindi niya naramdaman eh. So, gusto ko siyang bigyan ng isang maayos na libingan. Dito ka na, manihan. Blue candy, oh. Ay, blue candy. Ayaw mo patay. Ay, kami. Yes, ito na dali. Say, happy birthday, mami. Very. That's, happy birthday, Lola. Very good. Alas ko na. Nakapagdasal ka na po. Ayun. Pagdasal ka na. Ay, happy birthday ah. Happy birthday ba? Tapos hindi niyo ulit. Ayun, nilagay ni Ayaw niya may sindi. Oh. Mama, no. Do that, come here. That's for Lola. Ayun yung pasindi. Gusto niya walang sindi. Why? Happy birthday, Mami. Say happy birthday, Mami. Si ma'am talaga nakipag-ulit na siya sa akin. So, legit talaga yon. Papayata ko sa inyo yung convo ah. Ayan, yung convo, yung chat niya sa akin. Hindi ko na papayata yung reply ko. Kasi parang pangit nun pag pinakita ko naman yung gano'n. Pero, pinuntahan ko siya doon sa Pansol. So, grabe, no? Grabe magtampo. Nagpunta pa ako sa Pansol. Pero okay lang, worth it naman. And, parang normal lang. Yung nakita kaming dalawa, parang sawa. Sabi niya, sino kasama mo? Parang, expect niya talagang susuyuin ko talaga siya. Kasi lagi naman talaga. And yun, masaya ako na after 2 days, nagkaayos ulit kaming dalawa. Ano kasi, para sa akin talaga ito Hindi talaga ako naniniwala sa yung sa kung kayo talaga. Hindi talaga ako naniniwala doon. Para sa akin kasi, destiny is useless without effort. Kunwari, paano kung ginawa ko, hindi ko siya sinuyo, nagkupal ako. Di wala na kami. Hindi nga nag-effort ako kaya kami pa din. So sinasabi ng, kung kayo talaga, hindi yun totoo. Kung hindi ka mag-e-effort, maliwala lahat, hindi pwedeng, nagkakasi ba yung point ko? Kasi kung hindi ko sinuyo yung asawa ko, kung nagkupal ako na, hindi, may pera naman ako, hindi naman ako pangit, pogi na, kaya ko ulit magkaroon ng... Wala na kaming dalawa. Pero kami mataas ang pride. So, ang ginawa ng isa, ako, binaba ko yung pride ko para sa yung asawa ko. Kaya naging okay ulit kami ngayon dalawa. Kasi nag-effort ako. Pumunta nga pala kami ng resto. Pinakain ako ni Anthony. Ngayon, papakita ko kayo kung paano maging chef. Kung paano magluto ng itlog. Oh my God! Okay. Ready? 1, 2. Whoa! One more. Ababa. Higher. Ready? 1, 2, 3. Whoa! One more. Tumilag yung egg. Okay, ready? 1. Baby lang. Pwede nyo na pa akong bitbitin, nagaluto nyo.
Naniniwala talaga ako na wala talagang taong bobo. Ayan talagang depende lang talaga kung paano ka pinalaki ng nag-alaga sa'yo at kung mabilis ka bang maka-catch up or hindi. And masaya ako na si mama, hindi niya pinapabayaan si Wolf. So, ngayon, nasa shape na sila. So, ayun, ang cute lang panoorin na yung anak ko. Dating wala pang alam sa mundo ngayon. Natututo ng mga bagay-bagay. I did this. Okay, what is this? No, I did. Okay. I did this. Okay, I'm the one. I did this. Dali na. No, I did Show up to daddy, dali. Show daddy, dali. We're gonna sleep. Ayan. What shape is this? What shape? What? This one. Triangle. This one. This. What shape? Oo, natulog. Are you sleeping? You want to sleep? You want to go up na? You gonna sleep or you gonna read? Read toys. How about read? Walang iya ka, anak. Ang ganda ng sinabi ko sa'yo sa interview. Tapos gusto mo agad maglaro agad. Hindi ka malang nagpakitang gilas sa mga nanonood sa atin. Tulad ng sabi ko, isa sa regalo ko sa asawa ko is yung tour sa Europe. So, balik kukuhanin nga pala namin ngayon yung visa namin. So, sana makapasa kami lahat. Kahit expect ko na makakapasa naman talaga. Binukod si ma'am. Kami lang. Alam mo na to. Pero boss, di natin. Pero pag din-approve. Oo. Si ate nga din-approve eh. Oo, tita din yun. Oo. Eto na. Yan, wawala ako. Wala pang gasol. Wala na. Si mama di na makakasama talaga. Eto na. Kinuha na. Si mama huli. Denied. Wala talaga yung sa... Sir Christian po. Ma'am Pamela. So ngayon, tingnan natin yung result ng apply namin sa Italia. So, dati napasa namin ng asawa ko, kay Pamela, at kay me. Ready? Ano ka pala? Yun na-prove. Ay. Multiple ulit. I did. Hanggang 20 days pwede mag-stay o din mo. Ako din mag-stay. Hanggang kailan to? April. Hanggang May 14. Hanggang May 14 tayo pwede bumalik. Visa. Okay, sinama na. Sinama. Ma, ito na. Ayan nga siya. Ayan na. Ay, wala talaga. Dito. Ayan! Wala. Ayun! Congrats kay mama kasi nakapasa siya. Pinapakabaho kasi siya. Sinasabi ko na mayroong papel dun sa envelope niya kahit wala naman talaga. Kasi ibig sabihin kasi yung denied. Pero hindi talaga denied si mama. So nakapasa siya. And congrats ma. Congrats ma. Thank you. Di ba ako? Anong drinks yun na pwede sa multiple drinks? Multiple ka din. Nasa last Ano? Congrats ma. Oo nga, multiple din. Meron may melon. Nice. Ay, wala po. Ready, go! Sobrang tuwang-tuwa ako talaga nung nakita ko yung passport ko. Meron na akong visa, from France, you know. Sino ba naman di matutuwa? France yun. Dream ng bawat tao yan. Lang lahat ng tao. Habang nasa bahay kasi may pauwi ng asawa ko, nakita ko yung lalaki nagbebenta ng sampagita. Tapos naawa talaga ako sa kanya kasi wala siyang kamay. Ako wala naman. Si Uyo.
Boss, bilhin ko na lahat. Magkano yan? Oo. Bilhin ko na lahat. 250 po. Lahat, 250. Ito, 2,000. Boss, bakit ka naggaganto Totoo, pa? sir, totoo. Oo, bakit ka nagagantong trabaho pa? Oo. Bakit ka pa naglalako-lako? Wala ka bang ibang negosyong gusto? Libre po. Ha? Libre. Boss, dito na kami yan. Ingat kayo, sir. Okay po, okay po. Salamat. Kung may problema ka, pag nakita mo siya, para maisip mo huwag kang sumuko. Kasi siya, kahit ganun yung kalagayan niya, still naghahanap buhay siya. Para mabuhay siya, para siguro sa mahal niya sa buhay. Kaya nakita ko siya, sobrang natouch ako, tapos ginawa ko, binili ko lahat ng tinda niya. Habang nagkikentuhan kami ng asawa ko, tapos sinecheck ko yung gamot niya, kasi yung site niya kasi, nagchat sa kanya kung paano inumin yung gamot. Doon ko na-realize, mali pala yung iniinom na gamot ng asawa ko. Okay, ako ang magsasabi ng inom gamot. Ikaw, kailangan mong uminom ng 2 tabs 50 grams for extended release after. Ito ang pampatulog. Ito. 2 tabs ang inumin mo daw mamaya pag ano. Ang sabi, 2 tabs after lunch, then 2 tabs 20 mg. After dinner, isa lang. Ito. Hindi pampatulog to. Ito ay pampakalma. Okay, no guys Okay. After dinner, iinom ka nito. Nakalagay, antipsychotic. Para hindi ka mag-isip ng mag-isip. Hindi siya pampatulog, kaya para di ka nakakatulog. Tubig, gusto mo? Ano gusto mo? Tubig, juice, malamig, warm. Ha? Tubig, malamig, o hindi. Yung normal temp, ano? Normal temp? Sobrang shock talaga ako dun. Yung akala niyang pampatulog, pampakalma pala. Lang kasi yung iniinom niya, tapos umiinom siya 3, 4, nagagalit siya kasi sabi niya, kalmado ako, pero ba't di ako nakakatulog? Yung pala, pampakalma pala yung iniinom niyang gamot. So, nagulat talaga ako nun. Kasi wala kasi ako ng ilang araw dito kasi meron ako inasikasong mga bagay-bagay. Kaya hindi rin ako nakapokus sa kanya. Kasi pagdating ko kasi nun dito, iniinom niya na yon. So, akala ko, binasa niya na yung reseta ng doktor. Kaya ka pala di makatulog asawa. Wala ka nang kahit na anong iniisip kasi kiniklear nito yung utak mo. Pero hindi ka pinapatulog. Kiniklear mo. Wala ka nang iniisip. Kasi ito ay para hindi ka mag-isip ng mag-isip. Oo. Kaya mo na. Ito. Okay. Lagi ng test na next natin. Okay? Ha? Alam mo, busy din ako sa ako eh. Hindi, at saka hindi ko alam yung ganito. Itong ganito, hindi ko alam. Basta sinabi lang yung mga ano, ito kasi naniwanag na. Ngayon, magkakain mo ng dinner, ito inumin mo. Ito ay pampatulog. Naiintindihan ko yung asawa ko na ako yung sinisisi niya kasi kahit ako na-feel bad ako eh. Na dapat ako nag-aasikaso sa kanya pero hindi ko siya ganong maasikaso kasi nga recently kasi na-busy talaga ako pero ngayon babawi ako sa'yo. Tapos ayun nalulungkot ako na parang ako napabayaan ko siya. Basta sobrang daming ano. Pero andito ako lagi para sa asawa. Tignan mo kaya pala hindi ako magaling-galing. Punyeta kayo. Hindi mo pinapansin. Mga walang nakakayo. Wala akong pakayot lahat sa akin. Oo, meron. Ito nga number 1. Totoo sisi mo, asawa. Ang tawa ko, dati ikaw. Wala kang kakapasa mo lang yan. Nakapasa mo sa arseta. Hindi ko rin alam. Ngayon ko lang naiintindihan no, yung pinasa mo sa akin yan. Wala ba yung therapy mo para susulatan ko? Huwag na. Huwag na. Okay. So, alam mo na, pampakalma. Para di mag-overthink. Tapos, pampatulog. Kapag hindi ka tinablan nito, eto, inom ko ulit isa pa. Huwag na, mapo ka na. Sige na, hindi mo na ako nililibig. Parang hindi magkamali. Hindi ako magkakamali. Hindi na ako magkakamali. Alam ko na. Sawa, sige na.
Ako nang bahala lagi sa'yo. Okay? Pagkakain, isa. Mamaya, eto, isa. So, kapag hindi tumalab to, saka mo sasabihin mo sa akin, gigisingin mo ko. Kahit tulog ako, baby, hindi tumalab yung ininom ko, eto, inumin mo. Kapag nag-o-overthink ka, hindi, mali. Mali ka. Victor, Mali. Eto. Ano yung Bel? 1/4 tab is for your overthinking. sabi mo overthinking kasi huwag mo parang Lagi. hindi, kinakabahan kasi ako lang. Ano sa isa-isa naman yung ko kaya hindi nakakatulog. Tapos ganito yung nararamdaman mo. Iwan ko lang hindi mag-ingat lagi. Siyempre kabago. Pagod na pagod na. Sige na, sige na. Ano na? Ano? Ano na? Oh, ba't galing ko din? Ano bahala, mapuha na lang ako dito sa akin. Ngayon, pag di ka matulog, igisingin mo ako. Daddy! Kahit anong oras, sabihin ko, ano na mong gamot? Okay, isa. Sasulatan mo. Makukuha ko yun. Kung makakatulog na ba ako dito? Oo. Kaya pag nagpa-check ka bukas, kasama mo dapat. Kaya pag check ka, dapat may masusulat. Kunwari, parang di mo ako kasama, kasi syempre alam mo naman. Kita mo, kunwari, etong gamot na to. Anong saan gamot to? Ito po ay pampatulog. Etong gamot na to, saan to? Hindi na ang kailangan may gano'n, hindi dapat tayo pwede mga pa. Hello? Nakita ka. Ito na, sorry. Video sa mo eh. Dati ka nag-asawa. Hindi ka pala eh. Ha? Sura mo naman ako matiti mo. Kasi, nung nakalap ako kasama ka, yung bibigyan mo ko, ano na ano ko. Ito may gusto ako din. Sorry. Hantay mo pa ako pag ikaw kasi ang problema sa'yo. Pag yung problema nandiyan ka ako pala. Sorry. Ang gusto mo. Lugaw pa, tulog pa. Tulog ha? Ito lang mo. Ano nga? Hindi ako pala. Ano? Naiintindihan mo ba kung nakakagaling? Baka akala mo kasi, parang tago na ako. Kaya nga, ano gusto mo? Tumulugaw, sopa, sotanghon. Alam mo ba? Talaga ako ng palinga dahil nagmamahal sa akin. Kaya nga, ano gusto mo? Tumulugaw. Sotanghon, gusto mo masarap. Dahil totoo. Ano ba? Nalulungkot ako kasi ikaw yung kasama ko. Sabi ko bakit nawi ako sa ganitong tao. Sobrang tigas na puso. Nakikita mo ako sinasabi sa pinapanood mo kung paano ako magaling. Hindi kita kasi ayokong pahawa ka. Pag-upload mo. Kaya nga lang gusto mo. Gusto mo lugaw. Gusto ko pagmamahal. Sabi ko, sabihin mo ako. Ay, ngayon lang. Nag-iusap ako sa iba. Okay na nga eh. Anong gusto mo? Yung lugaw? Yung sopa? Hindi, para mamaya. Kapag nagutom ka. Ako na support siya. Hindi mo sa? Sarap. Dapat magagalo ko siya natin. Gano'n? Kailangan ko ikaw yung magpapagaling sa akin. Ikaw yung support system ko. Hindi ka na. Kuha ka pa yung talsin para masanatan natin. Okay, makailang ka na ito. Pero kung ikaw yung mawala sa akin. Okay, sige. Kung di man ako mawala sa'yo, mamamatay ako. Yun, ha? Pati ako mga Huwag kang sumutan, ha? Totoo daw. Naisip ko naman ako sa design. Ito nga kita. Sana wala ako ito, hindi kita man. Ano, ang ginawa, yung
Alam ko namang mahal mo ko, pero yung gawin ng love mo, hindi mo gusto ko. Eh, wala eh. Pinipit mo magbago. Natouch ako nung sinabi niya sa akin na ako lang yung kailangan niya. So, kine-question ko yung sarili ko. Hindi ko lang mabuti ba akong asawa o hindi. Pero sa sarili ko naman, nagagampanan ko at naibibigay ko yung lahat na dapat na maibigay ng isang mabuting asawa sa kanyang asawa. Yung moral ko, nagbigay na sila sa amin ng notice na magba-brown out. Nakalimutan ko lang na ngayong araw. So, kaya nag-brown out. Ayun sila, nag-mall sila. Kami naman ni Pam, kumain kami sa labas. Walang kuryente sa bahay. Ano yung Oo. Nabawasan mo sa puti. Hindi mo kasi. sa cream cheese? Kung siya pa ako sa bahay. Permisi. Wala ko pong kuryente sa bahay. Wala lang ako kung may kuryente na sa bahay. Grabe, hanggang puro yung walang kuryente. Parang hindi ko kaya. Tagal na. Ano oras na ba? 12 pala. Sarap. Sarap ko kuryente. Nakakagulat. Alam pala ni Christian na mawawala ng kuryente. Hindi niya sinabi sa amin. Eh ayun, nagpunta lang kami ng SM North kasi napakainit. Walang aircon. And then, pagkakain, wala namin magawa. Tumingin kami ng mga car. Kasi, ibibili ko talaga siya ng car. So, tumingin kami ng kotse para makapamili siya kung ano ba yung gusto niya mga kotse. Ay, ma'am. Ang baba. Ay, ito pala. Si Jack. Ang baba kasi. Sayang naman niwala. Hindi ganito. Di ba hindi ganito yung size talaga ng SUV mga ano? Hindi po. Pero categorize siya ng SUV. Hindi nga. Kung bibili na ako ng ganito, mas bibili nga na yung isa. Kasi para sa akin. Ito, walang preno. Yan, sir. Ito, preno na. Iisa lang nakala ko, walang preno. Ito, walang preno yata. Hindi, sir, natakpan lang ng mating. Yung silahin niya, parang yung isa. Basa. Yan, sir, kung gusto mo, may test drive tayo sila. Ano kasi, ang mga Fortuner, malakas mag-bigod-bigod yung stable yung keeper. Pag gumanong ka, sasama ka sa'yo. Hindi ka gaya ng Fortuner, pag gumanong ka, nakataon ka doon. Pag ganun ka taas, parang talaga maniwala ka sa akin. Na-i-drive yung ganun, compact lang. Pag gumanong ka, hindi mag-bigod-bigod. Hindi ka gaya ng mga Everest, bigod-bigod. Ano po na? Price list po, tas business card po. Ng parking, hindi siya makapark. Push button na rin yan, ma'am. Hybrid na siya. Eto. Ayun dapat yung kukuhanin ko talaga.
Kaso, gusto ko kasi yung parang mataas like ano, Hindi nga maganda. like mga Everest ganun. Okay, sir. Manual to, anak na babuksan. Ano po? Manual. Tapos automatic naman yung yan yung pinaka-curtain niya. Eto, nabubuksan mo. Po, ma'am. Buksan mo. Kasi yung ano natin, ma'am. Hybrid. Tignan mo. Pero pag naka ano naman siya, ma'am, automatic. Gagi niya, mas maganda pa dito. Napakita ko sa ito. Ito nga dapat yung kukunin ko talaga. As in, i-release na. Hindi ko kinuha kasi nga napangitan ako. Gagi, Bangit pa ng likod. ang ganda. Parang ang Tesla eh. Bakit? Paano ba pag hybrid? Di ba ano to? Yung hindi to charge? Oo, sir. Gas lang, gas. Ang hybrid naman, habang nakagas tayo, doon naman siya kumakain ng ano natin. Kasi yung dating Santa Fe, hindi ganito itsura ng dating Santa Fe, di ba? Hindi ganito. Maganda na yung mga hybrid natin eh. Oo. Ayan siya, ma'am. Tapos punong-puno ng safety feature siya. Maganda natin yung mga lane keeping assist. Smart sense, ma'am, kung tawagin. Tapos ito yung mga Interior. Ito, forest. I-charge siya. Mas maganda to kaysa dun sa BYD. Eto kaya, ano kaya tsura na ito? Maganda kaya. Maganda yan natin. Ang laki. Wala rin daw, ba't kasi hindi makita? Pero ang ganda. Parang ma'am. Daddy! Hindi, mas maganda pa yan. Para sa akin talaga, maganda naman yung nakita namin. Ang dalawang electric car na yon, yung hybrid, maganda naman sila parehas. Pero parang merong something parang meron pa kasi akong naisip talagang gusto kong bilhin talaga as SUV. Pero bago yon, papalta ko muna yung Raptor ni Pam kasi hindi ko pa napapaltan. So hindi ako pwedeng magkupal na bumili ako ng sasakyan or niregalo ko siya ng something kasi kailangan ko munang paltan yung sasakyan niya na nabangga ko. Yung pagpapagupit ko kasi, kailangan talaga lagi kong kasama si Wolf para makikita niya na normal lang talaga sa amin mga lalaki magpagupit. So pagtapos ko magpagupit, sabi ko sa kanya magpagupit din siya. Nung una ayaw niya, pero nung sinabi ko yung may Batman, ayun, nagpagupit na siya. Nakatuwa lang kasi 2 beses nang dinaya si Wolf habang nagpapagupit. At least, nasasanay na talaga siya. Meron kasi ako niyang panuhuli kasi pagkapagupit, may cookies lagi. So siguro dahil sobrang excited siya sa cookies, kaya ayun. Ow. Wow, wag na yan, kapalit yan. Wow, Batman! Look, letter B! Yahoo! Naman, dance para sa Batman. Good boy na. Good boy! Are you good boy? Nakikilit eh. Anak, ayusin mo kasi hindi siya, dapat patunguhin mo siya. Patunguhin mo. Look at it. Do this. Wait. Ayan, wait. Almost there. Oh, wow. Okay, you're done. Wolf, let me see your face. Wolf, let me see your face. Let me see if you're cute. Nagpagupit din siya. Kailang tubig din ka pa din. Babaeng tao. Wala ayos. Kakat. Ting, kalat mo naman dito. Parang di ka girl. Di ka nag-ayos ng gamit natin. Ang lungkot-lungkot na lang. Tayong 2 na lang tao dito. Kita pa yung liwanag, mami. Ano ba ginagawa mo? Di ka man lang makapag-anis. Comment. Hanap comment ka? Oh my God! Oh my God, I'm back.
Ina mo yan. Yung BFF! Buka mo na, Kakay. Alam ko ang pinagdadaanan ng BFF ko, si Pam. Hindi ito biro. Kasi parang nag-overthinking ka eh. Advance yung thinking mo. Papunta ka ng depression. Hindi ka na masaya. Parang gusto mo mapag-isa. Kaya alam ko yung sakit ni BFF na gano'n. Ang saya, te. Ang saya, te. Hindi siya birong sakit. Kasi wala pa siyang gamot. Ang kailangan lang niya, magsaya. Kasi, ang saya niya, te. Kamusta ka na? Ang ina. Wala na akong pakialam kayo. Nanonood na akong reality. Panood ko last time yun. Nangi ka daw eh. Oo. Hanggang ngayon hindi niya binibigay. 1 million? What? 1 million? Mark, di mo pa maibigay sa BFF ko? Alam mo, BFF, kung meron akong 1 million, sa'yo na. Sayang wala eh. Gusto mo, permin mo ko. Tapos, inenegosyo ko. Pag lumago, bibigyan kita ng 1 million. Dapat ganyan ang thinking mo. Hindi yung puro kapag aansayat eh. Mindset ba? Mindset. Putik, pag ako may 1M, bibigay ko sa'yo. Diba? Bakit hindi mo Naiintindihan. mabigay yung 1 million sa taong mahal na mahal mo? Na sinabi naman, nangako naman na hindi naman kakasusin. Bakit di mo mabigay yung 1 million? Nag-promise ka ba sa kanya? Nag-promise talaga. Nagkawak-awa pa ako. Sabi ko, promise talaga, hindi ko kakasusin. Para ka namang alipin ng salapi sa itsura mo niyan doon. Ano? Para ka namang alipin ng salapi, parang Hindi naman, kasi parang ano naman, parang dapat gets niya na yun. Di ba yun ngayon magpapabigay sa akin ng peace? Chat niya si Marco. Di. Di ba, yun nga, di ba, kunyari siya. Putang ina. Lahat ng laman ko sa bako, mami, ganun ako magmahal, bakla ako magmahal. Yes! All the way. Di ba yung first meet niyo pa nga lang? Ibig sabihin, hindi niya ako ganun kamahal, mami. Ang hinahanap ko, yung kagaya ng pagmamahal, ng kagaya ng sa akin, yun yung kailangan ko. Yun yung hinahanap ko, yun yung kailangan ko ngayon, yung parang maiintindi sa akin, hindi yung parang questionin ako, bakit mo kailangan yung 1 million? Pahiramin mo ako ng 1M, bibigyan kita ng 1M. Pahiramin kita. Sa sayo na yung 1M. Wala nga ako 1M, saan nakukuha ng 1M? Kung meron nga lang akong 1M, ibibigay ko nga sa'yo. Kung meron din ako 1M, ibibigay ko din sa'yo. Ganon kita kalab, dapat Diba, ganyan siya mag... BFF, di ba kung ayun yung magpapasaya doon sa magbibigay na... Yes! Hindi mo Yes! ibigay? Yes! Anong pumipigil sa'yo? Ba't hindi mo mabigay? Anong klase kang mamahal yan? Tinamimigay nga siya 100K. Mami, 5 years na akong, parang okay lang. Baka lang wala kang boses. Totoo wala ka rin boses. Oo. Mami, ito hindi naman sa pag-ano. Yung kay Wolf na, hindi ko pagdating sa pagpapagupit yung gusto mo, pero siya pa rin yung masusunod. Saan? Yung pag nagpapagupit si Wolf, siya pa rin yung susunod. Nasaan yung pagiging nanay doon? Kaya... Wali. Diba? Sense lang. Ano siya? Insensitive siya. Selfish. Sarili lang niya mahal niya. Kasi kung mahal ka niya, dapat diba? Bigay mo. Buo niyang, yung buong pagmamahal. Oo. Tsaka wala ka namang intention na gustong... Tingnan mo, mami, hindi talaga kami compatible. Kasi yung love, yung para sa kanya, love yun yung ganon. Hindi ko gusto yung ganon love. Gusto ko love yung kagaya ng pagmamahal sa akin. Kumbaga kung ano... Dinadamot. Kung ano yung love na binibigay ko sa'yo, sana ganon ka din. Gets kita. Ganon ka din, ganon. Parang sobrang unfair na pinagdadaan. Ang dali-daling kitain ng 1 million. Utang ina, kabahay nga ako eh. Kaya-kaya kong kitain yung 1 million na yan, pero mahal ko siya, pinili kong magstay sa kanya dito ng 5 taon. Tapos, 1 million lang, hindi mo ako mabigyan. Parang wala ka namang kapayapaan sa ganyang mo. 1 million, hindi mo mabigay. 1 million lang, 1 million lang. Ang dami-dami mong pinamimigay na pera. Yung asawa mo, hindi mo matulungan. Ikaw gets mo? As a girl. Hindi. Nasa PNP kami, sabi niya, naiintindihan niyo yung buhay niya. Sinungaling ko. Ibang point yun, Sobrang ibang point yung sinasabi ko sa sinasabi mo. Minsan naiintindihan mo siya, sabi mo.
Mas naiintindihan ko yung damdamin ng babae. Hindi. Sabi Hindi ko talaga. naiintindihan mo siya. Iba nga yun. Yun sa mga lugar-lugar yun. Yung pag lagi tayo maalis, tapos nagtatalo kayo. O ikaw bilang isang babae. Pero yung point ni Ate Pam na ngayon, yung inaano siya, alam ko yun. Saan mo siya naiintindihan? Doon sa mga lugar, yung sinasabi niyo pag nagtatalo kayo, hindi dito yung gato, yung ganyan. Basta yung ganung pagtatalo nyo. Wala lang video nun eh. Kung mababalikan ko lang eh. Wala sa lugar, gano'n? Hindi, yung bawat, dito tayo dumaan. Hindi, dito Sabi nga niya yun. naiintindihan niya ko yun. Yung sa mga gawin ng diskarte sa ano. Sa buhay. Oo. Malalim yun, hindi yun isang desisyon. Tapos na-shock siya na nasaktan ako. At saka, Bepep, una sa lahat, totoo, may asawa ka na, may asawa ka na, may pamilya ka na. Iba kasi yung lifestyle mo noon. Gets mo? Ano ibig mo sabihin? Ibig sabihin kasi yun yung nakasanayan mo na meron ka. O Kaya bakit, nagiging bakit? Ano naman ako kung di naman kontento. I mean, hindi. Nagtsatsaga naman ako kung anong meron ako ngayon. Hindi ka kontento sa meron, pero kasi ang love language mo. Oo, kaya gusto mo rin meron ka. Kasi hindi ka madamot kapag nagkaroon ka. Yun lang dapat yung pinapaintindi. Kasi pag nagkapera ako, Tsaka hindi sanay si ate na walang hawak. Tsaka mami, pati ba naman yung parcel, di ba? Nakakaya naman, baby yung parcel. Para ka namang wala ka bang pera dyan? Parang kang memyaw, mamyaw ng memyaw. Putang inang yan. Alam mo, dati kang dragon, naging mamyaw ka. Putang inang buhay Pusa. Bakit hindi, feeling ka, i-share mo na lang yung number, tapos comment ka na lang dyan. May 1,000, hindi ko Basagin. nakuwanan yun. Yung mga jowa ko. Basagin mo yung post na, wow, ang galing 100 binigay mo, ako wala. Di ba sa akin? Ayoko Wow, na patong sa ganun. Wow, lakas. Ay ka, magpapatulpo ako. Wow, lakas. Iba na yan? Madadamay pa ako sa'yo. Trending yun, malamang pag nagganong ka. Mag-comment ka. Kunyari may isang tao nang hingi 10K, pambayad lang daw ng kuryente, keme. Tapos comment ka. Wow, pag sa kanya, ang bilis ha. Hindi ng reality. Hindi talaga ako nanonood. Hindi ko tayo alam. Mas Mas nakaka-anxiety pag nanonood ka. Ako wala na akong pakialam, nanonood ako. Seryoso, nanonood ako. Kasi wala naman ako dito ng mga panoorin, ba't di ko panonoorin? Di ko malalaman ko. Lalo lang ako madidepress. Hindi ko alam nang nangyayari sa'yo kung di ko panonoorin sa reality. Tsaka mami, lagi ko nakamusta si Meg. Sabi ko, kamusta ka na? Alam mo, sabi niya sa akin, manood ka na lang ng reality. Manood ka na lang ng reality. Okay, manonood akong reality, sabi ko. Kasi wala akong naman sa nangyayari. Mami, kung ako yung babasagin ko trip niya. Nag-post ka, okay, sa 100, sa 5 na tao, mamimigay ako ng 10K, tapos pag meron siyang binigyan, agad-agad. Wow, ha? Wow, ang bilis, samantalang ako, ilang linggo na ako nangihingi, wala ka binibigay. Nakakatawa, si Dimple nga, inano ko eh. Kamusta na kasi din? Balita ko nga bibigyan ng Marky. Parang mga nasa siguro 50. Pandagdag sa panganganak. Mami, ang bait mo naman kasi sa point na yun. Diba yun yung hindi niya maintindihan? Na hindi ka madamot pag nagkaroon ka. Kasi si Dimple, pag naka-aon-aon na yan sa hirap, di rin magdadamot yun. Mabait si Dimple. Oo, hindi. Oo. Ano? Oo, hindi. Oo. Pares kami ni Dimple. Baka lang Spoken. Tsaka si Sponsor pala kayo. Si Dimple, Lucrecia lang eh. Oo. Diba? Lagi ko sinasabi, be, mabait ka, malandi ka lang. Kaya gets kita. Magkaiba kayo ni Pam. Gago mo siya. Siya malandi, gago ninyo tatanggapin niyo. Hindi na kaya tanggapin yun. Sabi malandi. Di, sasabihin. Kakala buntis-buntis kang ganyan, hindi ka malandi dyan, hayop ka. Diba? Uy, ano dyan? Yeah. Empty na tayo sa baba. Meron itong pang-acid na milk. Bago ba? Ay, mali yan. Alam mo ba nakaka-trigger ng ang anxiety tsaka stress sa acid? Oo. Huwag mong huwag kang dire-diretso ng ganyan. Doon na yung nag-start PFF nung birthday ko, di ba? Inacid ako. Nagutom ako, napasa na kakapicture. Tsaka nung ang mahalaga? Kumukuha tayo ng manihan. Yung sa manihan. Ayaw bumili ko yung pagkain. Natuluyan ka doon, parang ka. Nakaka-ansya talaga kapag, empty tayo, te. Kukomment ako, stop. Kumupit ka lang eh.
Mamsi, nagko-comment ako sa tuto. Ay, bongga. Congratulations sa lahat ng gagraduate ngayong taon na to. Alam ko, nag-alal kayo lahat ng mabuti. Ang tagal nyong grinad at winate ang feeling na to. Steph, bilang mami mo, sobrang proud ako sa'yo. Kita mo naman, magka-same tayo ng hulma ng mukha. Parehas tayong maganda. Sobrang masaya yung puso ko kasi graduate ka na ng K9. So ngayon, magka-college ka na. Sana galingan mo pa kasi ang tunay na buhay ay makulay. Congrats all graduate. Congrats all. Today, as we gather to celebrate this milestone, we honor not only the accomplishments of our graduates, but also the recipients that carried them through their journey. Ladies and gentlemen, oh my God, BFF. BFF, tawag ka. Stephanie Akira Micaela Dayan E. Bison, Hossein Award for Sports and Outstanding Research. Eden TMPs with honors, Subject Excellence Awardee in Physical Education and Health 3 and 4, Hossein Awardee for Performing Arts. Masaya ako habang sinusulat ko to. Iba yung feeling, iba yung... Talagang feel ko yung moment na to eh. Siyempre, as a mom, di ba? As a mom ni Steph. Iyak ako. Kitang-kita ko sa mga mata ni Steph na gusto niya akong umakyat ng stage. Siguro, tingin niya sa akin, stage mom, nasa stage 4 ako, ganun. Yung feeling ba na pag umakyat ako, parang mas mafe-feel niya na, ay, mami ko to. Dapat siya yung nandun. Kasi nakita ko siya eh. Sumakses siya eh. Kasi nga, di ba, graduate siya ng K9. Graduate ka na? Thank you po. Thank you so much. To our proud parents and graduates, it is my honor and pride to present to you. Ito ay awareness, itong sinusulat ko. Gusto ko lang ma-aware kayo kasi kailangan nyo to sa araw-araw. Hindi kayo pwedeng magpagutom. Dapat bawal sa inyo yung mga matatabang pagkain. Kasi kanina, si BFF, nalilipasan siya ng gutom. Nagkaroon siya ng acid. Kaya pumunta kami sa malapit na kainan. Kumain siya ng pansit canton. Ang acid ay sakit ng mga mayayaman. Dahil kapag mahirap ka, lipas lang yan. Nalipasan ka lang ng gutom. Kapag ka nga magpalipas. Ate, saan dito? May kita ko yung portal. Mataba na. Dito daw po. Bakit na ako sa portal? Ano ka ngayon? Normal last time. Tao ka na ulit. Nanonood po kayo? Opo. Laga ng mga pag walang ginagawa kasi cellphone. Sayang, di ko kasama yung asawa ko. Kaya nga namukhaan kayo kaagad eh. Graduation po ng ano ko yun. Ay, dyan. Kaya. Bango? Alam mo, iba talaga kapag ano, no? Pansit canton. Pag naaamoy mo siya. Lepay ko pa kami nito. Ay, pinito siya.
Kamu nang bayad, Noel? Kanong? Manager. Si manager. Salamat po. Wala ko inumin. Ano, busi mo na. Ah, may graduate din. Yes. Sabi niya, sa akin yan, mami. Oo naman, sa'yo po. Ako pa yung graduate. Yung anak ko kasi, hindi siya girly-girl ko dahil na. Oo. Hindi ma-aura. Pero okay lang, at least hindi siya malante. Nakaminado ko na malante. Tsaka ma-aura. Di pa rin finished eh. Ayan na, palabas na, BFF. Dito ka na lang. Diyan sa kanto. Ayan na siya. Congratulations, Steph! Congrats na! Oh my God, looking forward for... Oh my God. For first year college. Like mother, like daughter. Diba picture? Ay, magnanay nga kayo. Sabi siya, pang aesthetic eh. Habang sinusulat ko na naman tong mga salitang ganito, ramdam na ramdam ko talaga yung yung magnanay. Nasa kotse pa lang kami, ramdam na ramdam ko na parang gustong-gusto na nilang kumain. Kaya nagpunta kami sa restaurant dahil silang magnanay ay hungry. Hindi kasi ako nakapunta sa graduation ni Steph. Medyo busy kasi talaga ako nung araw na yun. So sabi ko sa asawa ko, mag-celebrate na lang kami sa labas. So yun, nagpunta kami sa isang resto. Kaya ayun, nandun sila sa resto and sumunod na lang ako. Wow! Siyempre, hindi ako papayag na walang regalo sa akin si Steph. Ayan. So, binila ko nga pa siya ng Apple Watch. Kasi wala akong maisip na i-regalo talaga sa kanya. So, Steph, congrats. And malapit ka na sa totoong pagsubok ng buhay. Akala mo masaya. Mag-enjoy ka lang.
Kasi pagka-graduate mo ng college, ayun na talaga yun. So, ganyan din ako yung nag-aaral ako. So, akala ko easy-peasy lang lahat. Akala ko chiki-chiki lang. Pero pagka-graduate, nandun na pala yung tunay na hamon ng buhay and malapit ka na dun. Pero huwag kang maglala syempre kasi hindi naman kita papabayaan. Check mo na. Ano? Eto, meron sila. Thank you po. Sige, yan na lang yung rice. Oh, meron siyang Apple Watch. Ayun. Nag-unboxing na siya. Ay, kayo yung price. Masarap presyo na dito, promise. Super. Ano nasabi mo, nakapagtapos ko na ng 8 to 12? Nakapagpatapos ako sa 8 to 12. For you, akin talaga yan. Kukunin ko lang. Ayan, sige. Ano din yan? Cheers! Congratulations! Sana nabusog kayo. Pasensya ka na, Mark. Ikaw mo nang gagastos. Kasi alam mo naman, hindi ko pa nakukuha yung 1 million. Hindi pa ako napapahiram ni PFF. Kasi inaansayati nga. Ang sayati. Diba, te? Naway nabusog tayo sa selebrasyon ni Steph. Isa ka ng ganap na graduation. Naman ito yung unan ko dito. Ito yung mga unan ko eh. Oh, ganap mo. Ba't di gusto mo dito ka na matulog? Tumataba ang tao, hinihingal agad. Ha? Hindi ba matutulog? Hindi lang ako makatulog. Sinasabi ko lang sa'yo. BFF, hindi na yan ang sayate. Kita ko sa mga mata mo. Ang lamya mo, ang payat mo. May tawag dyan. Fear. Yan yung meron kang fear of sleeping. Hindi ka makatulog. Kahit kalmado ka sa buhay, hindi ka makatulog kasi gusto mo agad sumakses. Hindi nga pwede. Kaya dapat umiinom ka ng gamot, ng pang-sleeping. Kasi kapag nagkaroon ka talaga ng fear of sleeping, hindi mo ma-achieve yung gusto mong tulog. Ang susunod dyan, bangungot. Buti ka makatulog. Alam ko na naman yung sagot mo. Wala kang pera. Na-anxiety ka ba? Gusto mo magpa-check up? Samahan kita. Pa-check up ka sa BDO. Sa BDO? Sa bangko. Anxiety sa BDO? Eh, diyan ka ina-anxiety, wala kang pera eh. Sa bagay. Ano, nalagyan nila yung bangko ko ng pera? Oo, para mo na anxiety. BDO? Putang ina mo, pwede ba yun? Perang-pera yan! Ma'am, dahil perang-pera po kayo, kung ito po yung gamot ng anes nyo, edi sasabi ko na lang po kay Sir Mark na di ba may contact naman kayo? Ganun lang yung sabihin natin doon. Sabihin mo lang doon, ilang araw ka na ba nagkakaganyan? Pag tinanong ka ng ganyan. 2 linggo na po ako nagkakaganto. Oh, kamusta naman? Ba't di ka nakakatulog? Eh kasi yung asawa ko, sabi ko sa kanya, lagay niya ang pera. Yung naglalagay ng pera. Ano ba naman yung maglagay lang siya sa bangko ko para naiintindihan yung sitwasyon ko. Ang hirap kaya kumilos pag walang pera, te. Ang hirap huminga pag walang pera. Tignan mo, di ba? Di ba may anxiety ka? Aminin mo pag may pera ka mawawala. Alam mo kung bakit, number 1. Hindi sa mukhang pera ka. Minsan tatakas ka. Hindi. Tatakas ka lang sa ganitong sitwasyon kasi gusto mo lang huminga. Because you need money. English yan. You need money. Bigyan mo kaya ang pera. Kinancel ko na nga yung trabaho. Naging bugaw na nga. Kinumpulunta na ako ng asawa mo. Gagawin ko pa ba yan? Ganun na lang yung sabihin mo. Hinib niya ka ng pera. Kasalanan ko pa. Kayo yung push ng push sa akin na mag-ano. Kailangan nyo ng pera. Pag binigyan, ako pa'y masama. Paano magkakapera ng ganyan? Ay, Diyos ko.
Parang kasalanan ko na naman kapag nagkaroon kayo ng part-time, tapos pag ako yung nagkaganyan-ganyan, tapos hindi mo naman ako bibigyan. Super OA. Mamaya naman ha. Wait lang. Pak, Mariter! Wait tayo mag-usap ulit. Wait Mariter! Bye. Love you, ma. Love Bye, you. ma. Bye-bye. O, bakit kayo nag-usap? Bakit kayo nag-usap? Para sa akin, kung hindi nyo na kailangan talaga ng space at hindi nyo na maibigay yung gusto nyo sa isa't isa, meron kayong fear of sight, yung hindi nyo ayaw nyong makita sa isa't isa, dapat mag-ano muna kayong dalawa. Mag-cool down. Ayan o. Cool down. Dapat maging cool kayo. Kailangan mag-down kayo sa isa't isa. Kasi kung hindi kayo magkakaroon ng cool down, hindi talaga kayo magkakaayos niyan. Kaya dapat para sa akin, maghiwalay na lang kayo. Kaya nga cool eh. Hindi nyo ba ibig sabihin ng cool? Cool down? Ibig sabihin ng cool, magpalamig muna kayo. Ang kukulit nyo din. Hindi uso sa inyo cool off, no? Cool off? Ano mag-asama kami? Yung jowa ba kami cool off? Pwede ka muna kasi humingi ng space. Alam mo, walang mangyayari. Hindi na kami magkakapate kung magkaiba kami. Wala nang mangyayari sa inyo kung puro ganyan lang mag-iiyak ka na naman. Kita mo naman, BFF, pagod na ako itinin. Puro na lang, isipin mo, ako yung may anxiety, ako yung may intindi sa kanya. Ako yung may intindi kung ba't hindi niya mabigay yung 1 million. Isipin mo, dami-dami niyang pera, hindi niya mabigay 1 million sa akin. Ganito lang kasi yan. Kasi dapat sabihin mo sa kanya, hindi ko gagastusin, gusto ko lang makita na meron din ako laman para sa pansarili ko. Sinabi ko na yan sa kanya, sinabi ko na yan. Ano sabi niya? May joint account daw naman kami. BFF wala naman content joint account. Kaya ako, iba naman kasi yung parang... Sabi mo, hindi ko naman gagastos. Saka syempre, iba naman yung may pride ka na parang may sarili kang pera na parang... Yes! Sa'yo talaga, hindi yung parang... Sa ibang tao, nagpapaloko siya, ilang million yung pinapaloko niya. Ito sa akin, ayaw takot na takot siyang gumastos. Alam mo, mas marami nakakaintindi sa'yo pag ganyan. Hindi mo naman dadalhin sa kalokohan eh. Basta makita mo lang na ilang million yung pinatalo niya doon, 30 million. Nagpaloko siya doon sa pukay ng ay na yun. Mag-iwalay na lang muna kaya kayo. Anong gusto mo? Anong gusto mong mangyari? Gusto ko talaga ng space. Ayoko na hindi ako makaina. Siya yung anxiety ko. Siya talaga. Eh bakit hindi mo hingin sa kanya yung space na gusto mo? Hiningi ko nga eh. Hindi niya mabigay. Hindi ka niya kain pakawalan. Hindi mo. Sabi mo, hihinga lang ako, mag-aano lang ako, ganito. Wala naman akong gagawin masama. Gusto ko lang huminga, gusto ko lang mag-hibernate, gusto ko lang mapag-isa. Wala akong kukontakin. Wala akong sabihin kung saan ako. Basta wala akong gagawin masama. Gusto ko lang talagang gusto ko lang talagang ma-refresh, mag-restart. Ganun. Pwede mo sabihin sa kanya kasi yung mga ganun bagay. Kasi the more na pinipilit niya yung sarili niya, mas naiinis ka lang kay lalaki. Yes or no? Kada maririnig ko yung boses na, yung dibdib ko, parang hindi ako makaina. Parang puro negative na lang kasi naririnig ko. Parang nasusuffocate na ako. Parang gusto kong mapag-isa, gusto kong mag-isip, gusto ko kong maramdaman mo na yung ako dati. Yung ako, yung masiyahing pamela, hindi yung kagaya ngayon na puro na ng problema, puro na ng mga trainer, puro trainer yung mga tao nakapaligid. Shhh! Hindi siya mo. Puro mga trainer na kahit anong gawin mong pakisama sa mga tao para lagi na lang ginagawa ng hindi maganda. Buti ka kasi... Humingi ka na kasi ng space. Gusto mo ako kumausap sa kanya. Ayoko na muna makita si Mer. Ayoko na makita.
Kahit sang sulo kasi ng bahay dito, dito siya eh. Ay, napapicture niya ng jet doon. Hirap talaga huminga pag nandito ka sa... Tsaka bahay mo to, dapat nga ito yung peace of mind mo. Uy! Bebe! Walang mangyayari kapag ganyan. Gusto mo ba ang tubig? Ayoko! Gusto mo isa! Wala. Gusto mo isa! Gusto mo isa! Isa lang! Umalis sila dito! Sabi mo pag may kailangan ka. Nakakalungkot lang sa part ko na eto na naman. Hindi na naman natuloy yung Italy. Second attempt na to Hindi ko alam bakit anong meron sa Italy. Ba't bang Italy? Lagi na lang hindi kami natutuloy. Last year dapat kami, November. Gumastos ako ng 200,000. Hindi kami natuloy kasi late lumabas yung visa. Ngayon, hindi late lumabas yung visa, hindi talaga kaya ng asawa ko mag-Italy. Siyempre, hindi ko naman pwedeng isugal yung health ng asawa ko para mapunta ng Italy. Hindi rin siya pinayagan ng doktor niya na mag-travel kami. Ano magagawa ko? Ayun, nagsayang na naman si Mark ng 500,000. Nakakalungkot lang. Pero siyempre, pera kikitain ko yan. Pero yung health ng asawa ko, yun ang priority ko muna sa ngayon. Sasaktan lang ako kasi siyempre, hindi lahat ng tao kaya mag-spend ng 500,000 sa travel. And take note, half pa lang yun. So, may kulang pa akong 50% dun sa travel agency. Kasi kaya mahal, tour yun eh. 15 days siya. Yung airline namin, hindi siya basta-basta. So, siya po ay Emirates. And sayang talaga. Pero okay lang. Asawa, pagaling ka yun. So, yung Italy, dyan lang yan. Naka 700,000 ako sa Italy. Different na ako sa Italy. Pero okay lang yun. So, yun. Sana gumaling ka naman naman kita. Sobrang nakakalungkot lang nung kinausap ako ng anak ko na hindi natuloy. Pero sinusubukan ko pa rin intindihin. Sinusubukan kong lawakan pa yung pangunawa ko. Kasi alam ko naman talagang may pinagdadaanan naman talaga si Pam. Kaya iintindihin ko hanggat kayang kong intindihin. Malulungkot ako sa mama ko kasi siya talaga yung pinaka-excited dito sa lahat. Well, si Pam din naman, pero si mama may hope pa din talaga siya. So, nakakalungkot lang na sayang. Kasi sinasabi nga ni mama, na sa age niyang yan, so pangarap niya talaga makapunta dun sa Italy. So sayang lang. Pero kung maglalama, this year pupunta pa rin tayo. Pag maging okay lang asawa ko, go pa rin tayo dyan. Ops, naka-open! Hi, BFF! My God! Pasok ka? Anong gamit Miss Pam! Miss Pam! Puta ka! Basta ka na. Legit, di daw kayo tuloy. Ha? Di daw kayo tuloy. Ba't parang galing ka na naman sa iyak? Nagiging dimple vlogs ka na. Kaya nga, hindi masama lang pakiramdam ko. Sana maging okay na ako. Atomic Habits. Basa-basa ka? Oo. Tiny changes, remarkable result. Haba niyan, tagal niyan. Kaya nga. Nakakailang page pa lang ako, inaantok na ako. Parang pampatulog mo lang yan. Di daw kayo tuloy. Italy. Hindi kayo tuloy sa Italy. Sayang naman, Italy yun. Kaya nga, Yung mga pangarap nating mga outfit mo. Yes. Mga old bunny ko doon. Tapos magka-percent ako. Yes, para sabi ko nga, di ba, katitikman ka ng mga susunod na sosyal.
Escargot ba tawag doon? Tapos mga bread ka lang. Butter. Puro complimentary bread. Ba't pala di kayo tulog? Babe, sayang talaga. Bayad na nga yun lahat eh. Di ba pwede ipa-refund yun? Hindi na re-refund? Kasi yung ticket daw, nakabook na. Kumbaga, ano na. Ewan ko. Try mo ipa-refund. Ako na lang gagamit. Sige, ikaw na lang gumamit. Magkamukha naman tayo eh. Oo nga na. Ano sabihin? Okay. Ibang kambal. Ipapaprint ko yung mukha mo pag i-scan na ng immigration. Okay, dala-dala ko to. Diba? Kaganyan ako. Diba parang namatay naman ako yan? Hindi, dala-dala ko pag-scan na. Ayun na. Okay, pasado ka na sa immigration. Hindi nga seryoso. Nakakalungkot nga, Bebe. Iparepan mo na lang. Iniisip ko. Iparepan mo na lang yung pera. Magkano din? Buti kong marirefund. Kaya nga, itry mo lang. I-refund mo. Para sa akin, madali lang mag-refund. Hindi ko alam kung bakit sila namumroblema. Refund lang naman. Pwede namang sa agency na ipa-refund. Diba? Refund lang, namumroblema. Hindi alam ibig sabihin ng refund. O sige, pag na-refund ko yan, sa akin na yung pera. May tawag dyan eh. Refunded. Ayan, no, dadagdagan mo lang ng ED. Pag ibig sabihin ng refunded, nasa yun na. Nakuha mo na. Nasa bulsa mo na. Bubobo talaga. Umalis na lang tayo, magiging masaya pa. Kaya, ayoko na dito. Gusto ko ng iba. Ang boring na dito. Ang lukot-lukot na ng bahay mo. Puro na lang ka... Ang dami ng shit. Oo, ano nangyari? Umiyak din. Iparepan mo na yun. Kaya Try mo lang kausapin si Mark. Sabi mo, baby, di ba pwede iparepan yun? Tapos, sabi na Fiona, pwede naman ito iparepan yun. Babe. Kausapin mo na lang kaya. O pala desisyon ako. Sayang yung mga outfit ko, BFF. Kaya nga eh. Puro Zara pa naman Malapit yan. na alis namin. April 12 dapat alis namin. Kung hindi nga kayo tuloy, ipa-refund mo na nga, tapos ibigay mo sa akin, tapos umalis na lang tayo. Magiging masaya ka pa. Siargao. Davao. Para makapag-unwind. Bali. Tayo lang, takas tayo. Tara. Sabi natin kay baby, tara. What if, diba? Summer. Kaysa dito ka mag-idol fitil, wala kang ginagawa dito. Kaya ano, hirap ako matulog. Hindi ako makatulog. Hirap ako matulog. Yun na lang problema ko, tulog. May gamot dyan. O, di ba ganito yan? Alam mo kay Mr. Bean? Bilangin mo lahat ng tupa. Kung ilan yung tupa, tapos balik ka ulit, putang ina, 1, 2, 3, 4, 5. Antokin ka na. Ako nagsasabi sa'yo. Sige, BFF. Ba't di-electric pa yung mga bags mo dito? May buhay ba yan? Kaya nga. Ba't di-electric panan? Dami mong gamit, sayang. Kaya nga, BFF. Sabihin mo na kasi. Sabihin ko dito na lang tayo mag-travel yun. Kakain na ako. Sige. Bye, BFF. Para sa akin talaga, ito opinion to ng matatalino eh. At magagandang babaeng tulad ko. Ang pagmamahal, dapat hindi yan nakakasakal. Kaso si BFF, kitang-kita kung sakal na siya. O, tingnan niyo ako, sasakalin ko yung sarili ko. Hindi ako makahinga. Kaya kailangan ko ng space. Ayan ang kailangan ni BFF, space. Ipapaliwanag ko sa inyo ng mabuti yan. Ito si Mark. Diba ito si Mark? Lalagyan mo siya ngayon ng space. Ito si Pam. Ito si BFF, si Pam. Ito yung space na sinasabi kong kailangan niya. Hindi ko alam kung bakit hindi nagigets ni Bert yung space na sinasabi ni BFF. Kasi bilang isang matalino, maabilidad na tao, ipapaintindi mo yung ganyan. Siyempre, nasa sitwasyon sila ng hiwalayan.
Wala akong sinabing maghiwalay na kayo ng to the highest level. Ang sinasabi ko lang, bigyan mo lang ng space yung BFF ko. Kasi paano nyo malalaman ang love kung walang space? Diba? Nagigas niyo ba yung punto ko? Pukin ang ina. Yun ang tinatawag ng space. Kasi hindi na ako makahingi. Hindi ko na gustong nakikita ka. Why? Kasi I'm tired. Yun ang space. Diba? Yun ang space. Pero, kung gusto mo talagang mawala siya sa paningin mo, ang gagawin mo, ayan. Nakikita mo yan? Blank space. Mga bobo. Ba't din mo kausapin si Christian na gumawa ng space yung dalawa? Pinakausap ko yun. Sinabi ko na rin. Anong sabi mo? Sinasabi ko kung ano yung mga gusto ni Pam sa kanya. Sinasabi ko kung ano yung nagpapatrigger sa kanya, kaya siya nagkakaroon ng anxiety. Hindi naman sa mag-iwalay dalawa. Kumbaga, kasi mas hindi sila magiging okay habang patagal kung ganyan yung mga sitwasyon nila. Yung isa, ayaw niyang sumuko si Christian, pero si Pam, mas lalo siya nag-trigger kapag ginagawin niya siya. Siyempre, mas naiinis yun. Oo nga, kaya nga sabi ko kay Christian, kung siya naman ang dahilan ng lagi siyang nagkakaroon ng anxiety, pag-usap silang dalawa para kung maghiwalay man, maayos. Yung sinabi ko, mag-usap na lang sila kasi di niya rin naman mabigay yung gusto ni Pam. Sinasabihan ko naman. Alam mo naman tayo mga babae mo, pag pinipilit yung yung gusto mo, mas lalo natin iisayaw natin. Nakakainis lang minsan si Be kasi away na mag-asawa. Parang feeling ko, nakikialam na siya, bigyan ng space. Puro na lang siya space. Ako ngang ina, ayokong magkahiwalay yung dalawa kasi ang maapektuhan ng sobra dyan yung si Wolf. Kaya ako hanggat kaya kong kausapin si Pam, kaya kong kausapin ng anak ko. Oo, kaya nga eh. Sinabi ko yun. Nakausap ko naman yun. Akala mo sa akin kung nakausap. Para makahinga-hinga pa lang si Pio. Bakit ano ba? Gusto mong umalis muna? Or ano ba sinasabi sa'yo? Hindi, sabi ko sa kanya. Ginagawa. Pababa ako, nag-uusap pala si Mama at si Be. Tapos akala ko nung pinag-uusapan niya mga chismis, yung pala regarding pala kay Pam sa space. Wala, sabi ko kay Mama. Ano? Rektain mo naman ako yung sinabi ko. Bigyan mo daw ng space, ikaw. Bakit? Ba't mo bigyan ng space? Ano sabi mo? Sinasabi si Be? Bakit? Ba't mo sinasabi kay Be? Anong gusto mong ginawa sa'yo? Kasi parang hindi na siya makahinga sa sitwasyon niya. Pero wala kang alam. Kasi ng mga panahong kailangan namin, wala ka. Kaya huwag mo sasabihin space na yan kasi wala ka ng mga panahon na dadadaw si Pam at kami yung nandito. Alam mo, stress na nga, inaano mo pa sa space. Dapat, Be, ikaw yung... Siya nga nagsabi, May. Nasabihan mo siya ng magagandang bagay. Oo, inisis mo pa yata eh. Oo. Sinabi ko na sa kanya yan. Baka naman sa halip na maging okay. Ay, kakay. Ay! Dumili, isa ka pa sa kalit. Gusto mo space? Magpahinga ka muna sa next time. Hindi nilagay mo space. Ito lang yung gusto kong sabihin sa'yo, Mark. What the fuck? What? What the heck? What? How did you do this to me? Why did you do this to me? Binigay ko sa'yo lahat. Everything is game. You binigay ko sa'yo lahat. Binigay ko sa'yo lahat.
pati kaluluwa ko binigay ko. With all my soul and my body. It gives to you with my soul. Pero hindi okay sa akin na parang tinotolerate mo si Pam sa gusto niya para magkahiwalay kami. Hindi naman yung sinabi mag-iwalay kayo. Hiwalay yun, space, pinaganda lang ng hiwalay. Pero pag nasanay nang wala ka dun sa tabi niya, hiwalay na yun. Pinaganda lang yun. Sila daw niya makahinga. Bili siya oxygen. Pero dapat, hindi mo siya tinotolerate sa mga gusto niya. Dapat napag-bless mo sa kanya na meron siya pamilya, meron siya kasawa. Oo, na hindi niya kailangan ng space. Ang kailangan Kaya niya mo is ganyan yung acceptance. Kaya ganyan ko naman yung tao, hindi naman naaano yun. Hindi mo yata ginagawa. May mga pag-uusap din kami ng ganyan kahit dati. Pero kahit na dapat, di mo dapat tinotolerate yung ganun pare. Kasi bilisan yung step na yan. Ha? Kai! Asan ka na? Baby, bigyan mo na magbayad 200. By next time pa nagsalita si Pam ng space na yan, ano mo siya. Tsaka yung parang tinotolerate mo siya, di ako natutuwa. So, ganito kasi yan. Para sa akin kasi, ang space, ibig sabihin na i-break up. And I hate that. Bakit? Kaya ko mabigyan si Pam ng space eh. Kaya ko yun. Kanong space ba kailangan mo? Ilang months, ilang weeks ba space na kailangan mo? Kaya ko yun. Pero alam niyo kung ba't ayoko? Ayokong masanay siya or masanay ako na wala yung bawat isa. Kasi ayun kasi yung mahirap eh. Pag kasi nasanay ka na, mahirap na siyang ibalik. Pag na-realize mo na, uy, ang sarap pala pag wala si ganito. Uy, ang gaan pala pag wala si ganito. Uy, hindi pala nakaka-stress pag wala si ganito. Doon ka na masasanay eh. Doon mo na maiisip na dapat pala, di na lang, dapat pala, ganito, puti na lang, nagawa to. And ayoko nun. Ang space ay pinagandang word ng breakup. Space muna, break muna tayo. Parang, ano yun, parang break muna tayo, tapos pag hindi okay, balikan tayo. Pag okay, huwag na tayo balik. Parang ganun. Parang, pwede naman siya sa magjowa. Pero sa akin kasi, sobrang sagrado nung kasal namin ng asawa ko, na nangako ko sa harapan ng Diyos, ng Panginoon, na for better and for worse. So, ngayong panahon na to is nasa, hindi ko alam kung worst na to, pero for me, sa almost 5 years namin ng asawa ko, ito na yung pinaka-worst na nararanasan namin sa relasyon namin. Na halos sa isang linggo, punong-puno kami ng away. Pero it doesn't mean na susuko ako sa kanya. Kahit siya nakita kong pabigay na siya, gusto niya ng space. Pero hindi ko ibibigay yung space na gusto niya. Hindi dahil sa hindi ko siya mahal. Hindi ko ibibigay yung space na gusto niya dahil mahal ko siya. Dahil kahit anong mangyari, hindi ko siya susukuan. Kung sa tingin niya, ako yung source of stress niya, kaya kong baguhin yung kahit na ano para mag-iba yon. Kasi dati naaalala ko, nung bago pa lang kami ni Pam, as in bago pa lang, niloloko ko pa lang si Pam nun. Binigyan niya ako ng sulat nun. Totoo ta. Binigyan niya ako ng pabango tsaka ng sulat. Tapos sabi niya sa akin, thank you for bringing joy to my life. So, di ko talaga makakalimutan yun. So, nalulungkot ako kasi hindi ko na maibigay yung joy na naibigay ko sa kanya dati. Nalulungkot ako kasi bakit ba ako nagbago? Hindi naman ako nagbago eh. Siguro sabihin na nating nadagdagan lang ako ng obligasyon. Nadagdagan ako ng responsibilidad. At ngayon kasi, isa na akong ama. So, marami na nakapasan sa likod ko na hindi tulad dati, ang goal ko lang is pasayahin si Pam. Pero ngayon, meron na akong anak na umaasa sa akin, not once, not twice, but thrice. So, meron na akong mga anak na umaasa sa akin. Meron akong nanay ko na naandito at kailangan ko rin magpaka-anak sa kanya. Kailangan ko magpakatatay kay Wolf at kailangan ko magpaka-asawa kay Pam. So, dumami na yung kailangan kong gawin obligasyon. Kailangan kong i-manage yung social media account ko. Kailangan kong i-manage yung negosyo ko. At the same time, kailangan kong alagaan yung health ko para di ako magkasakit. Hindi sa pagmamayabang, pero mahirap maging ako. Akala ng iba, ang sarap, maraming pera. Oo, totoo naman eh, sikat, totoo naman eh. Pero hindi nyo nakikita yung behind the camera. Ultimo pagtulog ko, kailangan kontrolado. May oras ang tulog ko kasi meron akong oras sa social media. Meron akong oras sa mga business meetings. Gets nyo?
Kaya hindi ko kayang ibigay yung space na hinahanap ng asawa ko. Kasi ayokong isa sa aming dalawa yung masanay nang wala yung bawat isa. Hindi ko siya susukuan. Hindi ako aasa sa kung kaya mo, sige, space muna. Kung tayo talaga, makikita ulit tayo. Bullshit yun. Kahit anong mangyari, hindi kita susukuan, asawa. Ito na yung kung ano mang worst. Lahat nalaman ko na bago tayo kasal, di mo sinabi may anak ang iba. Ngayon nakita ko na yung anak mo out of nowhere, biglang magkakaroon akong college na anak na babae. Paulit-ulit kitang tatanggapin at paulit-ulit kitang mamahalin. Kasi nangako ako sa harapan ng Diyos na hindi kita susukuan. So, pasensya ka na kung hindi ko maibigay yung space na gusto mo. And B, nalulungkot ako kasi pinupush mo yung space na gusto ng asawa ko, which is kaibigan ka naming dalawa na dapat ikaw yung pumapagitna. So, nalulungkot ako kasi ba't mo lahat nasasabi yung ganyang bagay? So, hindi yan ang pagkakakilala ko sa'yo. Pero siguro, meron ka din pinaguhugutan. Hindi ko alam kung ano, kung ayaw mo ba sa akin. Hindi ko talaga alam. Pero, pasensya ka na, Be, kasi hindi ko alam ibigay yung space na gusto mo para sa kaibigan mo. Kung gusto mo ng space, ikaw mag-space ka. Manas ka muna sa Grace Family kung gusto mo. Pero ako, hindi ko kaya ibigay yung space na hinihingi ng asawa ko. Kaya para sa lahat ng mga mag-partners dyan, space ay pinagandang term ng breakup. Kaya kung mahal mo yung isang tao, wag mo nang pairalin yung pride mo na, hindi, marami pa diyang iba. Totoo naman eh. Hindi ako pinakapoging tao, pinakamayaman, at pinakamabay sa buong mundo. Ganon din yung asawa ko. Pero paulit-ulit ko siyang pinipili. So, bilang lalaki, obligasyon nating mahalin ang ating mga asawa at ating mga partner. At ulitin ko, hindi lang ako businessman, hindi lang ako vlogger, hindi lang ako asawa, hindi lang ako anak, hindi lang din ako tatay. Ako din po ay leader ng Grace Family. Masyado akong masaya sa mga nasulat ko, mga bagay na dapat yung natutunan sa pang-araw-araw nyong buhay. Dahil hindi biro, bawat sulat ko, sana lahat kayo ay may natututunan. Kasi the more the knowledge, the more you power. Kaya kung may power ka, ibig sabihin may putok ka. Kaya masasabi ko, kung may matutunan man kayo, nagpapasalamat ako. The end.